Mauna sa akin para mapaalalahanan ako na hindi ko daw trabaho na pasayahin kayo. So, at alam kong itong topic na ito sa simula ay tila nakakatakot, pero hindi ko naman layunin na takutin lang kayo, nais kong bigyan kayo ng pag-asa na matatagpuan sa ating Panginoong Jesucristo matapos ko pong ihayag po sa inyo ang isa sa katangian ng ating Panginoon Diyos. At pangalawang encouragement sa akin, maliban kay Pastor kapatid na Archie, ay napansin ko na napakaluwag po ng inyo, napakalaki po ng inyong pulpito. So, kung sakali pong may bumato sa akin, Pastor Edgar, malaki-laki po yung aking tataguan, no? Di ako tatamaan. Pero naniniwala naman po ako na mababait po ang mga taga San Ildefonso. Tama po ba? Ayun, una po magsalita yung pinakamabait. Sapurihin po ang ating Panginoon. Mga kapatid, mangyari po na makibukas po kayo sa akin kung meron po kayong kopya o sipi ng banal na kasulatan. Ang talata po na ating pagbubulay-bulayan sa gabi pong ito ay matatagpuan po sa aklat po ng Roma. Sulat pa rin ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Roma. Ang kabanata po ay 1, ang talata po ay 18. Roma, kabanatang 1, talatang 18, at sisikapin natin dito lamang po umikot ang ating pag-aaral sa gabi pong ito. Mangyari po na magsitayo tayong lahat bilang pagbibigay galang sa banal at hindi nagkakamali na salita ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Roma 1, kabanatang 18, sa salin ng ang Biblia, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Tayo po'y sandaling manalangin. Ama naming Diyos, naniniwala po kami ng buong puso sa inyong mga salita. At ito po'y klarong naghahayag na ikaw ay Diyos na may puot. Tulungan mo kaming tanggapin ito ng mayroong banal na pagkatapos sa iyo at pagpapakumbaba, at masumpungan namin ang aming saklolo sa aming Panginoong Jesucristo lamang. Sa iyo ang kalwalhatian, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. The wrath of God, o puot ng Diyos. Mga kapatid, kung kayo po ay sumusubaybay sa balita ngayon sa telebisyon or sa social media, napakarami na pong nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi po ba? Kung ano-ano na po yung nababalitaan natin. Mayroon pong ngayon na naman na Vice Presidente na gustong i-impeach sa hindi ko na mabilang na ilang pagkakataon. At grabe na po yung pagtaas ng diesel, ng mga gasolina at iba pang mga bilihin dahil po sa alam niyong gera na nangyayari sa Middle East. At pagdating po doon sa Pangulo, dating Pangulo na kasalukuyang nakakulong sa The Hague, at hanggang ngayon po, mga kapatid, ay hindi pa malinaw kung siya po ay makakabalik pa o hindi na, laman din po yan palagi ng mga balita sa panahon po natin ngayon. At meron din po na ilang mga vloggers, particular itong isang vlogger na ito, hindi ko alam kung pina-follow niyo siya, na wala na siyang ibang ginawa kundi i-flex kung gaano daw siya kayaman. At siya po ay isang araw habang kumakain sa restaurant ay nakulong dahil sa kasong unjust vexation. So kung ilan lang po yan sa napakaraming issue, napakaraming balita na nababalita ngayon sa ating bansang Pilipinas. Pero ano po ang napapansin niyo, mga kapatid at mga minamahal, na tila nawawala na sa eksena? Sige nga po, kung kayo po talagang sumusubaybay, ano po yung masyadong hindi na napag-uusapan sa panahon po natin ngayon? Kung ang sagot, ayun, tama po kayo. Ang sagot po ay yung tungkol sa flood control issue. Tila ang bagal ng progreso, tila parang walang matutoo at direksyon ng mga investigasyon, at halos wala pa pong nakukulong na mga malalaking pangalan na nababanggit sa Senado. At tila hindi na po masyado o hindi na talaga napag-uusapan ang issue hinggil sa malakihang korupsyon sa mga flood control projects. Mga kapatid at mga minamahal, ganyan po ang burden
ng inyong lingkod sa paksa na binigay po sa atin ngayong gabi tungkol sa puot ng Diyos. Bagamat ang puot ng Diyos, sabi ko nga po kanina mga kapatid, ay madalas nababanggit sa Biblia. In fact, mas madalas pa po itong mabanggit kaysa sa pag-ibig ng Diyos. Ang kailangan nyo lang hong gawin ay kunin ang inyong mga concordance. Available na po yan sa App Store or Play Store. I-search niyo po kung ilang beses nabanggit ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ilang beses nabanggit ang tungkol sa puot ng Diyos, at magugulat po kayo sa resulta na mas marami pa pong pagkakataon na nabanggit ang tungkol sa puot at galit ng Diyos na banal. Pero ang malungkot mga kapatid at nakabibigla, hindi na po ito masyadong napag-uusapan sa panahon po natin ngayon. Hindi na po ito masyadong napag-uusapan sa mga pulpito ngayon, kamukha po ng flood control projects. Sa aklat po ni J.I. Packer, isa po siyang Anglican theologian, siya po ay nagkaroon ng isang obserbasyon tungkol po sa topic ng puot ng Diyos sa kanyang aklat na Knowing God, pages 148 to 149, at atin na po itong sinalin sa wikang Filipino para mas madali ho natin maunawaan. Ang sabi ho niya, and I quote, "Gaano kadalas sa nakaraang taon mo narinig, o kung ikaw ay isang ministro, na ipangaral ang isang sermon tungkol sa puot ng Diyos?" Pwede po ba tayo mag-pause sandali? Pag-isipan natin, kailan nga po ba natin huling narinig ang tungkol sa puot ng Diyos? O kung ikaw ay pastor o preacher, kamukha namin ni kapatid na Archie, kailan kaya namin huling na ipangaral ang tungkol sa puot ng Diyos? Gaano na kaya katagal, iniisip ko, mula ng isang Kristiyano ay nagsalita ng tuwiran tungkol sa paksang ito sa radyo o telebisyon, o isa sa mga kalahating kolum na sermonet na lumalabas sa ilang pambansang pahayagan at magazine. At kung may gumagawa nito o may gumawa nito, gaano katagal bago siya muling anyayahang magsalita o sumulat? Ang katotohanan ay ang paksa ng banal na puot ay naging bawal or tabu sa napakabagong o sa makabagong lipunan. At sa pangkalahatan ay tinatanggap ng mga Kristiyano ang pagbabawal na ito at sinasanay ang kanilang sarili na huwag kailanman itaas ang usaping ito. Huwag na itong pag-usapan, sabi ni J.I. Packer, end of quote. Ang mga tao po ngayon ang nagsasuffer sa ganitong napakalaking pagkakamali. Marami pong tao ngayon ang ignorante sa isa sa katangian na napakadalas o katangian ng Diyos na napakatalas pong itinuturo sa Biblia. Namely, ang puot ng Diyos. Kaya naman po sa pangangaral na ito mga kapatid, isa po ang pinakagusto ko pong katotohanan na idiin sa inyong mga puso sa gabi pong ito. Gusto ko pong maunawaan ng bawat isa sa atin na ang puot ng Diyos ay isang biblikal na katotohanan na dapat nating paniwalaan at iwasan. Uulitin ko ho, ang puot ng Diyos ay isang biblikal na katotohanan na dapat nating paniwalaan at iwasan. Naniniwala po ako na yan mismo ang kumbiksyon ni Apostol Pablo nung isinusulat po niya ang aklat ng Roma. Ang iglesia po sa Roma ay isang iglesia na hindi po mismong itinatag ni Apostol Pablo. May mga pag-aaral na ito po ay itinatag ng isa sa mga na-convert sa araw ng Pentecostes sa Gawa, Kabanatang 2. Kaya naman po mga kapatid, wala ho silang direct o rektang apostolic teaching na natanggap. Kaya naman po, isinulat ni Apostol Pablo ang aklat na ito upang mas bigyang linaw pa ang ebanghelyo sa kanila, upang magkaroon sila ng mas klarong unawa tungkol po sa napakahalagang doktrina ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Maliban po dito mga kapatid, nais po ni Apostol Pablo na suportahan siya ng mga mananampalataya sa Roma dahil siya po ay nagpaplano na maliban sa ipangaral ang ebanghelyo sa lugar ng Roma, matapos po noon ay gusto niyang magtuloy sa Espanya upang doon po siya patuloy na magbahagi ng mabuting balita.
At isa po sa paraan ni Apostol Pablo upang mahikayat po sila, mga taga-Roma, na suportahan po siya, ay ipakita sa kanila na ang ebanghelyo na ipangangaral ho niya doon ay siya ring ebanghelyo na kanilang tinanggap. Kumbaga, hindi ako, kung ako si Apostol Pablo, mangangaral ng ibang ebanghelyo. Itong ebanghelyo na nagligtas sa inyo ay siya ring ebanghelyo na gusto kong dalhin doon po sa Espanya. Kaya naman po ang book ng Romans ay naglalaman ng masasabi ko pong isang thesis o isang napaka-detalyadong pagtuturo tungkol po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit taliwas po sa maraming mangangaral ngayon, inumpisahan po niya ang pangangaral niya o pagtuturo niya ng ebanghelyo sa pamamagitan po ng pagtuturo sa kanila ng tungkol sa puot ng Diyos. At yan po nagmumula yung ating teksto sa umagang ito sa Romans chapter 1, verse 18. Sa talata pong ito at sa iba pang mga talata sa aklat ng Roma, may masasagot po tayong 4 na katanungan tungkol po sa puot ng Diyos na atin hong pinag-aaralan ngayon, na siya rin pong magiging pangunahin nating punto sa gabi pong ito. Una pong katanungan tungkol sa puot ng Diyos na gusto kong sagutin ay ano ba ang ibig sabihin ng puot ng Diyos? Ano po ba ang ibig sabihin ng puot ng Diyos? Pangalawa ay paano ba nahahayag ang puot ng Diyos? At pangatlo, saan ba napopuot ang Diyos? At ang panghuli, paano ba tayo makakatakas sa puot ng Diyos? 4 na katanungan, mga kapatid, na tatangkain ho nating sagutin sa gabi pong ito. Handa na po ba kayo, mga kapatid? Okay, salamat po sa Panginoon. So, unang tanong po na gusto nating sagutin sa pangangaral na ito, ano ba ang ibig sabihin ng puot ng Diyos? Kasi sabi ho ron sa talata, sa ating teksto, Roma 1:18, sapagkat ang puot ng Diyos. Nakita niyo po ba yon, mga kapatid? Mapapansin po natin sa talata na hindi po nangimi, tahasan na binanggit ni Apostol Pablo na ang Diyos ng Biblia ay Diyos na may puot. Hindi po siya nag-atubili, hindi po siya nahiya, at hindi po niya inilihim sa kanya mga mambabasa ang katotohanan tungkol sa puot ng Diyos. At yan din po, mga kapatid at mga minamahal, ang puso ng inyong lingkod sa gabi pong ito. Hindi po ako nag-aatubili at hindi po ako nahihiya at lalong hindi ko po ililihim ang katotohanan ito na ang Diyos po natin ay Diyos na mayroong banal na puot. Bakit kanyo, mga kapatid? Sapagkat sabi nga po ni kapatid na Archie, ang tungkulin po ng mga lingkod ng Diyos ay ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi ko ipangaral ang aking sarili. Hindi ko ipangangaral ang aking relihiyon. Ang ipangangaral ko lamang ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay maliwanag na nagtuturo na ang Diyos na ito ay mayroong puot. Now, ano po ang ibig sabihin na ang Diyos ay may puot, mga kapatid? Hindi po ibig sabihin ito na bad trip lang ang Diyos. Na para bagang sinasabi lang ni Apostol Pablo na nasama lang ng gising ang Diyos as if natutulog ang Diyos. Na para bagang nagkaroon lang siya ng mood swing, gaya nararanasan marahil ng maraming kababaihan, lalo na kapag po meron silang buwan ng dalaw. Amen po ba, mga kababaihan? Di ba minsan? Nainit ang ulo kapag po merong buwan ng dalaw. O yung Diyos po ay nagagalit nang wala naman pong matibay na basihan kung bakit siya nagagalit. Hindi po ibig sabihin ito na ang Diyos po ay nagpa-power trip lang. Ano po yung power trip? Yung para ba siyang isang batang bully sa eskwelahan na wala nang ibang ginawa kundi pahirapan at bugbugin yung mga mas maliliit at mas mahihina niyang kaklase. Hindi siya dito nagpa-power trip. Ang puot po ng Diyos ay hindi gayon. Hindi ito mababaw at walang mabigat na dahilan gaya po na minsan ng puot ng tao. Ito po ay banal. Ito po ay perpekto at walang bahid ng kasalanan. Ang puot po ng Diyos
ay pumapatungkol sa kanyang banal at makatwirang puot sa kasalanan at sa mga taong nagpapatuloy sa mga gawaing ito. Papaliwanag ko po yan sa ilang sandali. Ito po ay hatol ng Diyos at konsekwensya ng desisyon ng tao sa bawat tao na sumusuway sa kanyang kalooban. Ibig sabihin mga kapatid, may ihahalin tulad po natin ito sa isang matuwid na hukom na hinahatulan ng isang pusakal na kriminal na guilty. Hindi po siya dito nambubuli, siya po ay nagiging makatwiran sa kanyang paghatol at pagpaparusa sa mga taong patuloy na nakikipag-alit sa kanya sa pamamagitan ng kanilang paggawa ng kasalanan. Ang puot po ng Diyos, ang karapat-dapat na tugon sa kanyang kabanalan sa mga kasalanang ginagawa ng tao. In fact, hindi po natin matatawag na tunay na banal ang Diyos kung hindi po siya namumuhi at nasusuklam sa kasalanan ng tao. Di po ba? Napapalagpasin lang niya na magpipikit mata lang siya sa mga gawang masama. Hindi po banal ang Diyos na gayon. Pero dahil banal ang Diyos, meron siyang banal na puot. Namumuhi siya. Naninibugho siya. Nagkakaroon siya ng isang matinding galit sa kasalanan. Ito po mga kapatid, ang ibig sabihin na ang puot ng Diyos ay puot sa kasalanan. Again, ito po ay pumapatungkol sa kanyang banal at makatwirang puot sa kasalanan at sa mga taong nagpapatuloy rito. Pangalawang tanong po na gusto po nating sagutin tungkol sa puot ng Diyos ay paano ba nahahayag ang puot ng Diyos? Paano ba ito nahahayag? Tingnan niyo po again ang talata sa Roma 1:18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. Ito po muna tayo dyan mga kapatid. Ano po ang ibig sabihin na ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit? Ibig sabihin po nito, ito ay palaging nahahayag. Palaging nahahayag. Tingnan niyo po, obserbahan niyo po yung talata, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag. Present tense. Kasalukuyang nangyayari sa Pilipino. Ibig sabihin, mula po ang tao ay mahulog sa kasalanan, hindi po nangiming ipahayag ng Diyos palagi ang kanyang puot sa kasalanan. Palagi itong nahahayag mula sa langit. Maliban po dito, sinabi din po ng talata na ang puot ng Diyos ay nahahayag sa lahat. Yun po ang ibig sabihin na nahahayag ang puot ng Diyos mula sa langit. Ito'y nahahayag sa lahat. Sabi nga natin, hindi niya ito ikinukuble at hindi niya ito inililihim. Lantad po sa lahat ang tungkol sa puot ng Diyos. At yan po ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo sa ating teksto na ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. Ngunit ang tanong po na gusto po nating sagutin again sa pangalawa nating punto, sa paanong paraan nga po, Pastor? No? Tamang ito ay nahahayag palagi, nahahayag ito sa lahat. Sa paanong paraan po nahahayag ang puot ng Diyos? Tira, hindi ko naman masyadong napapansin. Kaya gusto ko pong linawin iyan dito po sa ating pangangaral. Sa konteksto po ng Aklat ng Roma, bababasa po natin na ito po'y nahahayag sa bawat konsensya ng tao. Tingnan nyo nga ho yung kapatid, yung katabi ninyo. Tanungin niyo siya, may konsensya ka ba? Kung may konsensya ka kapatid, nahahayag sa'yo ang puot ng Diyos. Tingnan niyo po sa konteksto sa Roma 2:12. And then tatalon tayo sa 14 hanggang 15. Hayaan yung basahin ko. Again, sa salin ng ang Biblia. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan, pertaining to the Gentiles. At ang lahat ng nangagkasala sa ilalim ng kautusan, pertaining to the Jews, ay kautusan din sila hahatulan. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay maisasagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan
ay siyang kautusan sa kanyang sarili. Verse 15, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusan na susulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati sa kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Nga kapatid, ano ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Sa mga talatang ito, nililinaw po ni Apostol Pablo na hindi lang po ang mga Hudyo na nakakaalam ng kautusan ay ang mananagot sa Diyos, sapagkat sila lang ang nakakaalam ng kautusan. Ang sabi po dito, pati daw po yung mga hintil, nakagaya ho natin, yung mga hindi Hudyo, ay guilty rin sapagkat meron daw tayong kautusan sa ating mga puso na hindi natin namamalayan na ginaganap po natin ang kalooban ng Diyos. Maaaring tinatanong nyo, ano po yun, Pastor? Yun po ay pumapatungkol sa ating konsensya o sa ating budhi. Meron po tayong natural sense of right and wrong. Di po ba? Kahit po ang isang tribo na walang alam sa Biblia, alam po nilang mali ang pumatay. Alam po nilang mali ang mang-rape. Alam po nilang mali ang magnakaw. Gayon din ho tayo, mga kapatid. At sa tuwing tayo po ay nagkakasala, ano ho ang nararamdaman ninyo? Inuusig kayo ng inyong konsensya. Mayroong nagsasabing sa inyo na mali ang inyong ginagawa. At mayroon kayong takot sa inyong mga puso. Di ba hindi kayo mapanatag? Di ba may mga panahon nga po na mayroong napanood tayo sa TV na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen, hindi daw, at isang araw biglang sumusuko sa pulisya. Ano ang dahilan? Hindi daw siya pinatatahimik ng kanyang konsensya. Sa gayong paraan, mga kapatid at mga minamahal, ayon sa konteksto ng aklat ng Roma 1, nahayag ang puot ng Diyos. Ngunit maliban po sa konsensya ng tao, makikita din po natin sa konteksto ng talatang ating pinagpaaralan na nahahayag din ang puot ng Diyos sa pamamagitan ng pagbababaya niya sa mga makasalanang kagustuhan ng tao. Pinababayaan niya ang tao sa sarili niyang gustong mangyari, namely, ang gumawa ng kasalanan. Pastor, saan po yun nakita? Sa konteksto lang din po, 24 hanggang 27 ng Roma Kabanatang 1. Ang sabi ho diyan, talatang 24, dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinapuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos, ina naman, sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan ni yaong nalalaban sa katutubo. 27, at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ng mga katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Dito po nabasa natin ang naging resulta ng hindi po pagkilala ng mga tao sa Diyos. Gaya ng sinasabi niya sa Roma 1:19 hanggang 23. Dahil dito sila po ay hinatulan. Sa paano paraan? Sa pamamagitan ng pagbababaya sa kanila nang gusto nilang gawin. Ganyan ang gusto ninyo? Magkasala kayo na magkasala? Sige, tingnan natin kung saan kayo dadalhin ng inyong kagustuhan. At saan sila dinala noon, mga kapatid? Kahit kailan hindi po maganda ang dulo ng kasalanan. Sa una lang yan masarap. Sa una lang yan satisfying. Pero sa ending yan, hungkag, basyo ka pa rin, at malungkot. Nung pinabayaan ng Diyos ang tao na magpatuloy dito, kung ano-ano na pong kalokohan ang naisip ng tao na gawin. Yung simpleng babae, hindi na po ma-define ng marami sa Amerika sa panahon natin ngayon. No? What is woman? See? At isa po sa pinaka-obvious
na kabalintunaan o isa po sa pinaka-obvious na napakasamang impluensya at kalokohan na nagawa ng tao ay yung pagkakaroon ng relasyon sa kapwa nila kasarian. Kung saan dapat sana ang natural na pagkakalikha ay ang mga lalaki ay para sa babae at ang mga babae para sa lalaki. Pero dahil sa hindi nila pagkilala sa kalooban ng Diyos at hindi nila paggalang sa gusto ng Diyos sa kanilang mga buhay, nagkaroon po ng confusion at lumabas na po ang mga karumal-dumal na gawain ng tao. Ito po pala ay resulta, mga kapatid, ng hatol ng Diyos. Dahil pinabayaan sila ng Diyos sa gusto nilang gawin na magtampisaw at magpakalayo-layo sa kanila, sila po ay nakaranas na kung ano-anong sakit at kung ano-anong bunga ng kanilang mga kasalanan. Ang pagpapabaya po pala, mga kapatid, ay isang hatol at isang pahayag ng puot ng Diyos sa mga tao. Maliban po sa pinahayag sa aklat ng Roma, marami pa po tayong makikita sa buong Biblia ng paraan ng pagpapahayag ng puot ng Diyos. Hayaan niyo pong mabilis nating daanan, mga kapatid. Wala pong oras para detalyihin ang lahat ng mga ito. Ang puot ng Diyos, makikita nyo rin po sa mga kalamidad na nararanasan ho natin. No, kung babasahin nyo ang lumang tipan, naririyan po ang nangyari sa Sodom at Gomorrah, kung saan pinaulanan sila ng Diyos ng mga apoy at kung ano-anong mga trahedya ang naranasan ng Ehipto noong sila ay sinakop nila ang mga Israelita at ayaw nila itong palayain. 10 salot ang pinadala ng Diyos. Nagpapakita ng kanyang hatol at puot. Ito din po ay nahahayag sa mga gyera at pananakop ng iba't ibang mga bansa. Kung pamilyar kayo sa kasaysayan ng mga Israelita, kung sino-sinong bansa ang ginamit ng Diyos para maparanas sa kanyang hatol at puot. Sinakop sila ng Assyria, sinakop sila ng Babylonia, sinakop sila ng Medo-Persia. Ang pagsakop, mga kapatid, ay isang paraan ng pagpapakita ng puot ng Diyos. Ito'y nahayag din po sa mga masasamang konsekwensya ng mga kasalanang nagagawa ng tao. Itinatawag na principle of sowing and reaping in Galatians chapter 6 verses 7 to 9. Yan po ay kapahayagan ng puot ng Diyos. At ito, maaaring hindi natin napapansin yung naranasan ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po ba, mga kapatid at mga minamahal, ito'y nagpapahayag din ng puot ng Diyos. Ang madalas po kasi nating naririnig kapag pinag-uusapan ng krus ni Kristo ay tungkol lang po sa kanyang pag-ibig at biyaya sa tao. Na bagamat hindi wika tayo karapat-dapat, tayo ay niligtas ng Diyos. Bagamat totoo po yun, pero hindi po yun ang buong katotohanan. Sa krus din po ni Kristo, nahahayag ang banal na puot ng Diyos. Na dapat po sana ay danasin natin. Dapat tayo yung makaranas ng intensity ng puot ng Diyos. Pero si Kristo ang dumanas nun, alang-alang sa atin. Ang sabi po sa propesiya ni Propeta Isaias, tungkol po sa ating tagapagligtas na si Jesus, Isaias 53 o 53, talatang 4 hanggang 5. Ang sabi ho, siya'y hinamak at itinatwil ng mga tao, isang taong kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Sa ibang salin, it pleased Yahweh to crush Him. Durugin. Bakit po niya yung ginawa? Inako po niya yung kasalanan natin. Siya po ang lumasap ng puot ng Diyos na dapat sana ay sa atin doon po sa krus ng Kalbaryo.
Kaya po ang krus ng Kalbaryo, kung saan nakapako ang ating Panginoong Jesucristo noong araw, ay talagang makikita mo na grabe ang parusa at suffering na narasan ko niya. Bakit? Dinanas niya ho doon ang puot ng Ama na dapat sana ay sa atin. Lastly, ang puot ng Diyos ay nahahayag sa lugar na tinatawag na impyerno. Siguro yan yung mas pamilyar sa atin. Sa impyerno, mga kapatid, wala na dong awa at biyaya. Wala na po doon kahit kaunting pag-ibig na matitira sa lahat ng tao na naroon. Purong puot at parusa na lamang ng Diyos ang mararanasan ng lahat ng tao na naroroon na hindi sumampalataya at nagsisi sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang sabi ng aklat ng pahayag sa kabanatang 14, talatang 9 hanggang 11, and I quote, "At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda ng sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos." Alak ng kagalitan ng Diyos, nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre na sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang hanggang o walang kapahingan, araw at gabi silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Mga kapatid, iyan po ang nararanasan ng isang taong nasa impyerno. Ang buong puot ng Diyos dahil sila hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. So nasagot na po natin, mga kapatid, ang 2 sa 4 na katanungan. Nasagot po natin kung ano ang ibig sabihin ng puot ng Diyos. Ito po'y pumapatungkol sa kanyang banal na puot sa kasalanan ng tao. Nasagot na din ho natin kung paano nahahayag ang puot ng Diyos. Napakaraming kaparaanan na ginagamit ng Diyos. Kaya ito'y lantad sa lahat. Maaaring di lang natin nabibigyan ng pansin. Pangatlo, saan ba napupuot ang Diyos? Saan ba nagagalit ang Diyos? Saan ba siya namumuhi? Balikan ho natin ang ating teksto, Roma 1:18. Ang sabi po ulit dito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban saan? Sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Mas maganda po yung salin sa ang salita ng Diyos. Pakinggan niyo po, mga kapatid. Ngayon, nahahayag mula sa langit ang galit ng Diyos laban sa lahat ng kawalang pagkilala sa Diyos. Kawalang pagkilala sa Diyos at hindi pagiging matuwid ng mga tao. So dito po may dalawang dahilan na binanggit si Apostol Pablo kung saan napupuot ang Diyos. Una po ay ang kawalang pagkilala ng tao sa Diyos. Ito po ay pumapatungkol sa mga kasalanang direktang ginagawa ng tao sa Diyos. Makikita po natin ang halimbawa dyan sa context verses 19 to 23. Dito po mababasa natin na kahit klaro sa kanila kung gaano kaluwalhati at gaano makapangyarihan ng Diyos na may nilang sa lahat, mas pinili ng tao na siya'y hindi kilalanin at ni pasalamatan man lamang. Di ba? Yan na sa context. Sinadya nilang pigilan ang katotohanan ito na isinisigaw ng kanilang konsensya at isinisigaw ng sangnilikha na ang Diyos na dakila ay umiiral. Sinupress nila yung truth na yon. Ito po yung ibig sabihin na sinawata ang katotohanan ng kalikuan sa verse 18. Mas pinili po ng taong sumamba sa mga nilalang kaysa sa lumalang, sabi sa verse 23. Dahil po sa kanilang hindi pagkilala sa kaluwalhatian at autoridad ng Diyos, nagbunga po ito ng iba pang mga kasalanan. Doon po nagsisimula ang kasalanan, mga kapatid. Kapag hindi po natin kinilala ang Diyos sa ating mga buhay, hindi siya ang priority, pinakamahalaga, pinakamahal sa ating mga buhay, magbubunga yan ng katakot-takot na kasalanan. At yan yung makikita natin. Dahil hindi nila kinilala ang Diyos
sa verses 24 to 30, kung ano-ano ng mga kasalanan ang nagagawa ng tao. Ito yung mga kasalanan gaya ng pagkakaroon ng sexual na relasyon sa kaparehong kasarian. Nabanggit na natin kanina in verses 26 to 27. Kasamaan, kabaktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Kasama po ba yung pastor? Ay sabi sa talata, verse 29. Kasama po pala sa mga kasalanan kinapopuotan ng Diyos ang mga marites. Pag mo nang tingnan, kapatid, magkakaroon tayo ng kaaway. Ang sabi pa sa verse 30, mga mapanirang puri, nasusuklab sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan at suwail sa magulang. Young people, kasama po sa kinapopuotan ng Diyos ang pagiging suwail sa mga magulang. Akala natin, simple lang kasalanan yun. Normal naman yun. Ginagawa din naman ng kaklasiko yun eh. Pero sabi ng Biblia, kasama yun sa mga kasalanang bunga ng hindi pagkilala sa Diyos. Kasalanang kinapopuotan ng Diyos. Ano pa, sa verse 31, sa sali ng magandang balita, Biblia, pagiging hangal, mga taksil, mga walang puso, at hindi marunong lumingap sa kapwa. Ilan lamang po ito sa listahan ng napakaraming kasalanan na makikita natin sa Biblia na kinapupuutan ng Diyos. Pero pastor, hindi po ba galit lang ang Diyos sa kasalanan, pero mahal po niya ang mga makasalanan? Narinig niyo na po ba yung katwiran na yon? Mga kapatid, yun pong pahayag na yan ay kalahating totoo. Tunay na mahal ng Diyos ang mga makasalanan. In fact, naparito siya hindi para hanapin ang matutuwid. Hindi po ba? Kundi hanapin ang mga makasalanan. For God so loved the world. Sino yung world doon? Yung mga makasalanan. Gabi ko nga po, iyon po'y kalahating totoo lamang. Sapagkat ang minamahal ng Diyos ay yung mga taong nagsisi at sumampalataya sa kasalanan. Nananatili ang puot ng Diyos sa mga taong hindi nagsisisi, nagpapatuloy sa kasalanan at hindi kumikilala kay Kristo. Ang mga tao kung nagpapatuloy sa makasalanang gawain at hindi nagsisisi ay nananatiling nasa ilalim ng puot ng Diyos. Ang sabi po sa verse 32, itutuloy lang po natin yung basa. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Sino daw po yung karapat-dapat sa kamatayan? Yung mga nagsisigawa, hindi yung mga gawa. Yung mga gumagawa ng mga kasalanan. At ang sabi, hindi lang gayon, hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. So dito mga kapatid, hindi lamang daw yung gumagawa ng mga kasalanan ng kinapopuotan ng Diyos, pati din daw po yung kumukonsinti, yung pumapayag na ang kanyang kapwa ay gumawa ng kasalanan. Sila pong lahat ay makakaranas ng puot ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang orihinal na kalalagayan ng lahat ng tao hiwalay kay Kristo. Naunawaan po ba natin yon? Originally, lahat ng tao nasa ilalim ng puot ng Diyos. Sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi na nga kaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. It doesn't matter kung gaano kabait na magulang at anak. It doesn't matter kung gaano ka pala simba at relihiyoso. It doesn't matter kung gaano ka kagaling makisama. It doesn't matter kung ano ang kalalagayan mo sa buhay, ano na ang edad mo, ano na ang napundar mo, ano na ang narating mo.
Ang sabi ng Biblia, lahat tayo ay mga kasalanan at karapat-dapat tayong lumasap ng poot ng Diyos. Anytime, pwede ho natin itong maranasan lahat. At this very moment, maranasan ang buong puwersa at buong tindi ng banal na poot ng Diyos. Paano ka nakatutulog ng mahimbing sa gabi? Paano ka nakakapag-drive sa kalsada na anytime pwede ka mag-aksidente? Paano ka nakakapagluto sa tahanan nyo ng matabasay kung alam mong may nakaambas sa iyong poot ng Diyos na anytime pwede mong maranasan? Kung nare-realize mong ikaw itong taong nababanggit ko, pakinggan mong mabuti ang sagot sa panghuling tanong na gusto nating sagutin sa gabing ito. Pakinggan mo itong mabuti. Napakahalaga nitong sasabihin natin, ang sagot sa tanong na ito. Sapagkat na nakasalalay dito ay ang mahal nating kaluluwa. Ang mahal mong kaluluwa, kung hindi ka nagmamalasakit sa kaluluwa mo, nagmamalasakit ako sa kaluluwa mo sa mga oras na ito. Parang awa mo na. Pakinggan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos para hindi mo maranasan ang banal na poot ng Diyos sapagkat hindi mo gugustuhin. Sinasabi ko sa iyo, ang malagay sa isang kamay na galit na Diyos. Pakinggan mo ang sagot sa tanong na paano po ba tayo makakatakas sa poot ng Diyos? Alam niyo, sa panahon natin ngayon, iba-iba po ang katwiran ng tao. Paano po tayo makakatakas sa poot ng Diyos? May mga naniniwala na ito'y sa sarili kong gawa at diskarte. No? Kaya panay ang pagtulong natin sa kapwa natin, paggawa natin ng mabuti, kasi nag-iipon tayo ng quote-unquote ligtas points. Pamilyar po ba kayo doon? Nauuso yun eh. Kapag nagkasala ka, nababawasan yung ligtas points mo. Kapag ka nakakagawa ka ng mabuti, nadadagdagan. Pagdating sa langit, titimbangin. Ano ba ang mas mabigat? Yung mga gawa mong mabuti o mga gawa mong masama? No? Kapag mas matimbang ginawa mong mabuti, nakakapunta ka sa langit. Mga kapatid, wala po sa Biblia yun. Wag po kayong maniniwala sa lahat na nakikita nyo sa Reels, sa lahat na nakikita nyo sa Facebook. Hindi po lahat na nasa internet ay totoo. At hindi po lahat ng sinasabi ng mga mangangaral na sinusubaybayan ninyo, mga quote-unquote Christian vlogger na sinusundan ninyo ay totoo. Yung iba naman po iniisip, ito'y nakukuha sa pag-alib natin sa isang partikular na relihiyon. Kung may isang magandang kasuotan na nagpunta sa kanilang tahanan at sinabi, kami ang tunay na iglesia sapagkat kami lang ang iglesia na nakasulat sa Biblia. Kaya kung wala ka sa aming iglesia, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Eh mga kapatid, kahit po ang baka, kabitan mo ng karatulang kalabaw, baka pa rin yun. Kahit po ang iglesia, kabitan mo ng pangalang Iglesia ni Cristo, bula ang iglesia pa rin yun. Kung hindi siya nakaayon sa Ebanghelyo ni Cristo. Yung iba naman po, ang pinangihawakan, yung pagsunod sa mga sakramento ng simbahan, na pawang inimbento lang naman ng tao. No? Subukan yung hanapin ang mga sakramento ng simbahan. Kung may makikita kayong tinuturo ng Biblia ninyo, na iyon ang paraan ng kaligtasan. Hinahamon ko kayo, mga kapatid. Hanapin ninyo, pag-usapan natin. At sinisigurado kung wala kayong makikitang ganong katuruan ang tinuturo ng Biblia. Kung may makita man kayo, sinisigurado ko sa inyo, mali ang pakahulugan po nila roon. Mga kapatid, ang tanging makapagsasabi lang sa atin ng tamang paraan para tayo ay makatakas sa poot ng Diyos ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. All scriptures given by inspiration of God and is profitable for teaching. Tinuturo na kapatid ni Absi. So kapag nakinig ka sa tao, pwede kang maligaw. So tingnan natin ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kasi pinag-uusapan natin dito, kaluluwa eh. Mahalagang kaluluwa mo.
At dito napakaliwanag na itinuturo ng Biblia na meron lamang pong isang paraan para ang tao ay makaligtas sa puot ng Diyos. Itataas ko lang ho yung basa from verse 18, punta kayo sa verse 16, sa parehong kabanata, makikita nyo ho dyan ang susi, ang tanging paraan para makatakas kayo sa puot ng Diyos. Ang sabi ho ng talata, habang hayaan yung basahin ko sa inyo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Bakit, Apostol Pablo, hindi mo kinahihiya? Ang sabi, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sa talatang ito, isa lamang po ang tanging paraan ng pagliligtas ng Diyos. Hindi po maraming method ng Diyos. Isa lang. Ano po? Ang pananampalataya sa Ebanghelyo. Gospel. Pastor, ano po ba yung mensahe ng Ebanghelyo? Lagi ko po yung naririnig sa church na ito. Ano po ba yun? Para po tayo makaligtas sa puot ng Diyos. Maganda po ang pag-summarize ni Apostol Pablo dito. Kung tatalon tayo sa Kabanatang 3, doon pa rin po tayo sa context sa Roma, Kabanatang 23 hanggang 25. Ang sabi ng Roma, Kabanatang 3, 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi na nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hinto po muna tayo dyan. Dito mga kapatid, kailangan mong tanggapin ang katotohanan na wala kang magagawa para iligtas ang sarili mo. Walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kahit po ang inyong lingkod, kahit po si Pastor Edgar na ginagalang ho natin, walang sino man ditong matuwid, wala kahit isa. Kailangan mong kilalanin na wala kang magagawa para iligtas ang iyong sarili. Wala kang ibang pwedeng takasan, takbuhan para makatakas ka sa puot ng Diyos. Isa lamang po ang sapat na may kakayanang gumawa upang tayo makatakas sa puot ng Diyos. Yan po yung sinasabi sa verses 24 to 25. Wala pong iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 24, palibhasay, inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Andali lang po, ito po muna ulit tayo doon. Napakaganda ng binabanggit sa talatang ito. Inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya. Ibig sabihin mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi po parang sweldo na kailangan mong paghirapan. Pag hindi ka pumasok, no pay. Ang kaligtasan ay hindi po kagaya ng mga nakukuha ng mga estudyante ngayon, graduation day, na kapag sila ay gumawa ng nagsipag at nagkaroon ng mataas na marka, meron silang medalya o award. Ang kaligtasan, sabi ng Biblia, ay biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kusang loob po niya itong ibinibigay at hindi natin kailangang pagtrabahuhan. Regalo ng Diyos sa iyo. Hindi mo paghihirapan, ibinibigay sa iyo ng Diyos. Aabutin mo na lang. Kasi may isa nang nagtrabaho ng para sa iyo. At sapat yung kanyang ginawa para ikaw ay matubos ang ngalan niya si Kristo. Ano po yung kanyang ginawa? Verse 24 pa rin, siya po ang tumubos sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. Napakalaki ng utang natin sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kulang pa yung buhay natin para ipambayad sa mga atraso natin sa Diyos. Pero si Kristo ang tumubos sa iyo. Ano pinantubos niya? Sabi ng Hebreo, yung kanyang sariling dugo. Sapagkat kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran o paglilinis ng kasalanan. Verse 25, ang sabi, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob. Napakagandang mga pananalita sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Pampalubag loob. Ibig sabihin, si Kristo po lamang ang pwedeng mapaglubag ang loob ng isang banal na puot ng Diyos. Sinimot po ng ating Panginoong Hesukristo ang bawat patak ng puot ng Diyos doon po sa krus ng Kalbaryo, nang sa gayon ng bawat sasampalataya ay wala nang danasin kahit isang patak ng puot ng Diyos.
kundi maranasan ng bawat sumasampalataya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang biyaya, at ang kanyang kapayapaan. Paano po tayo nakasisigurado, Pastor, na totoo yung sinasabi mo, na sapat ang ginawa ni Kristo para tayo mapatawad at makatakas sa puot ng Diyos? Kasi nagkaroon ng pagkabuhay muli. Sa Roma 1:4, ito po ang nagpapatunay na ang ginawang sakripisyo ni Kristo at pampalubag loob sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sarili ay tinanggap ng Diyos at nagtagumpay sapagkat siya'y nabuhay muli sa mga patay. At pinangako niya na ang bawat sasampalataya sa kanya bagamat mamamatay ay muling bubuhayin at hindi na makararanas ng puot ng Diyos. For now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans 8:1. Ang kailangan lang po natin gawin, mga kapatid, para makatakas tayo sa puot ng Diyos, magtiwala tayo kay Kristo. Magtiwala tayo kay Kristo. Na sapat yung kanyang ginawa doon para hindi na natin maranasan ang puot ng Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan upang tayo mapatawad. Ano po yung dapat nating maging tugon sa mga katotohanan ito sa akin pong pagtatapos? Nabanggit ko na yung una, sumampalataya ka kay Kristo. And I really mean it. With urgency. Sumampalataya ka ngayon kay Kristo, if I may add. Sapagkat wala pong nakasapagsasabi ng araw ng bukas, ni wala pong makapagsasabi ng mamaya. Ngayon, na ang kaukulang panahon, ito na ang araw, ito na ang gabi ng pagliligtas ng Diyos. Hindi aksidente na naririto ka. Nagmamalasakit sa iyo ang Diyos. Pakinggan mo siya. Sumampalataya ka ngayon sa Kanya. Talikuran mo ang iyong kasalanan. Pangalawang tugon. Sapagkat nakita mo na hindi tinetake lightly ng isang banal na Diyos ang kasalanan. Big issue ang kasalanan sa Kanya. Kung ginagalang mo siya, mahalaga sa Kanya, sa iyo ang Kanyang damdamin, tigilan mo na ang pagpapatuloy sa kasalanan. Pangatlo, purihin mo ang Diyos. Lalo na kung ikaw ay naririto at niligtas na sa puot ng Diyos at ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, ikaw ay miyembro na ng iglesyang ito, purihin mo ang Diyos. Pasalamatan mo siya ngayong gabi. Awitan mo ang Diyos na nagmumula sa iyong puso. Sapagkat narinig mo ngayon lang yung puot na hindi mo nadadanasin dahil kay Kristo na nagligtas sa iyo. Ano kung nagtataas ang gasolina? Ano kung nag-iisa ka sa buhay ngayon? Ano kung di mo sigurado ang bukas? Ang mahalaga, pag natapos ang buhay mo, sa sanlibutan ito, alam mo kung saan ka pupunta. At iyan ay sa Diyos. Purihin natin siya. Panghuli, sa mga kapwa ko lingkod, ang mga ngaral na naririto, ibalik po natin sa pulpito natin ang pag-aaral at pagtuturo tungkol sa puot ng Diyos. Huwag po tayong mahiya kagaya ni Apostol Pablo. At matapos natin ipangaral ang puot ng Diyos, ituro natin sila kay Kristo na tangi po natin pag-asa. Mga kapatid na naririto na maaaring hindi nangangaral sa pulpitong ito, ituro mo din ang puot ng Diyos. Sabi ni kapatid na Archie, turo mo sa iyong mga anak. Anak, ang Diyos pala nagagalit din. Turo mo sa iyong asawa, Han, sweetheart, may puot pala ang Diyos. No? Deserve pala nating maranasan ang puot ng Diyos. Turo mo sa kumari mo, kumpare mo, lahat ng kakilala mo, may puot ng Diyos. Pero may pag-asa kay Kristo. Purihin po ang ating Panginoon. Kayo po'y manalangin. Kamangha-mangha ka, aming Diyos. Hindi lamang dahil sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong awa, sa iyong kapangyarihan. Kamangha-mangha ka dahil ikaw ay Diyos na may puot.
At totoo, Panginoon, hindi namin yan kinahihiya. Iyan po ay bahagi ng iyong kaperpektuhan bilang Diyos. Sapagkat anong klaseng banal na Diyos ang hindi namumuhay sa kasalanan. Salamat po. Sapagkat bagamat ito yung dapat sa amin, naawa ka sa amin, naging mabiyaya ka sa amin, ibinigay mo si Kristo para danasin ang iyong poor, alang-alang sa amin. Mahal ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.